Mahulog na yung bumper, oh. Doon. Kwarta lang din. Hanggang kwarta. Sige, sige. Sige pa, sagad mo. Mga kapatid, ayaw na talagang papigil nung bumili nito. Nagkasundo na po sila nung dating nagmamay-ari. Magkano ang bilhin mo? 80,000 pesos. Ipapaayos dito sa Autorans, pagagandahin natin. Ang malaking trabaho dito, mga kapatid, body repair. Ito, tignan nyo. Yan yung malaking trabaho. Mas okay naman na yan kesa naman yung talagang hindi tumatakbo. Kasi ito po ay nakarating dito sa Antipolo galing ng San Jose del Monte. Umaandar yung makina. Hindi ko lang alam kung gaano kaganda yung kanyang kondisyon. So ngayon, papaandarin natin. Binilan ni Kuya Mer ng baterya. Spoiled na spoiled. Ikarga mo yung baterya. Sige na, Amaron, bagong-bago. Basta Kuya Mer, ito gastos to ha. Pero once naman na mabuo mo to, maibabalik mo yung alaala ng nakalipas. Alaala nung iyong kabataan. Mga kapatid, itong helper ko na to, siya po ay mute. No? Mute, di ba? Pipe, no? Siya po ay mute. Talagang inaalagaan namin dito, tinuturuan po namin. Para kahit paano, ay may marating siya. So, medyo mahirap dahil nga hindi kami masyado magkaintindihan dahil siya ay mute na, ay mahina rin ang kanyang tenga. Pero gumagamit siya ng hearing aid. At ako ay nagpapasalamat dito sa aking bagong sidekick na si Meljan. Meljan, kumusta ka? Okay. Sige, apa mo? Gas. Yan, okay naman yung andar niya. Tututusin, one click pa. Ito po, for restoration. Pagagandahin natin, katulad ng ating Maroon. Ito yung unang-unang customer natin na aayusin po ni Autorans itong sasakyan na to. Ang pagkakabili po niya rito ay nagkakahalaga ng 80,000 pesos. Yung Maroon na binili ko po doon, yun po ay natawaran ko ng 70,000 pesos. So mura yon ng 10,000. Pero yung Maroon po na yon, in-overhaul ko pa ang makina. Ito, puntahan muna natin to para maipakita ko po sa inyo. Ayan. Ito po ay na-overhaul ko na ang makina. Ito. Tapos, pinapalitan ko po ngayon, nagja-general wiring po kami. Nandito po, ipakita ko sa inyo. Ayan, tignan nyo po rito. Nagja-general wiring po kami. Pinapalitan ko lahat yung mga lumang wiring harness dahil ako po ay maglalaki ng alternator. So, hindi pwede rito yung mga lumang wires na ginamit na mataas na yung resistance. Kaya kung minsan, kapag yung mga lumang sasakyan, yung inyong ilaw kapag nire-revolusyon nyo, yung inyong accelerator, yung inyong makina, nagbabago-bago yung sinag or yung liwanag ng inyong ilaw dahil nga po yung kuryente ay hindi na maganda, hindi na sa stable dahil yung mga wirings na ginamit, yung nandoon pa, yung mga original pa, ay nag-high resistance na. So dahil maglalagay po tayo ng electric aircon, ito, nakakasana po ito. Tingnan nyo, halika. Tingnan nyo po. So may filter dryer na po tayo. Kita ba to? So ito na po yung ating filter dryer. Nakakasana itong condenser at nakakasana rin po. Ayan, tingnan nyo, meron na tayong mga high pressure hose. Ito papasok na doon sa evaporator at inililinya na po namin lahat yan kasama po itong bagong fuse box. Pati yung mga relay. So ito pong lumang fuse holders po na yan, hindi na po natin yan gagamitin. Papalitan ko na po ng modelong fuse box. Ito na po yung ating Volkswagen na binili ko ng 75,000 pesos. Ito po ay umaandar na ang makina na ibalik na natin yung kanyang kulay. Ayan pakita ko lang sandali tingnan nyo po, magandang maganda na siya. Kaya po, ito naman ang naging dahilan kung bakit si Kuya Mer ay binili niya ngayon yung kulay green po na yon na Volkswagen. Pakita ko muna sa inyo yung loob po nito. Ito po, tingnan nyo yung loob nito. Nakakabit na rin po yung evaporator ng aircon. Ayun Ayun yung evaporator ng aircon. Okay, so yung pong upuan nito ay nandiyan pa sa seat maker. Pinapaayos ko pa, pinapapalitan ko pa po ng mga leathers. Dahil ito po ay iba body repair,
dahil itong mga kinalawang na to, sampulan ko na po kayo. Kakalasin ko na to. Oh, ayan, tanggal na. Kasi po, bulok po talaga dito. Ayan. Mas grabe po ang bulok nung aking puti na yun. Ito, tingnan nyo mga kapatid. Oh, ito po kasi, ang bili ko po dito ay 30,000 pesos. 35 ang unang presyo. Hindi ko alam kung magkano na nga kami nag-close ni Kuya Tony. So parang nasa 30,000 pesos ang pagkakabili ko dito. Malaki na rin po ang gastos ko. Pero ito, talagang matindi ang bulok sa kahan nito. Tapos in-overhaul ko rin po ang makina nito. Ito po, ang makina niyan. Pero itong makina nito, umaandar na po ito. Hinihintay ko na lang din matapos ang body repair dito. Ang sabi ko po kay Kuya Mer, meron kasing ibinebenta sa kanya na worth 35,000 pesos din. Ang sabi daw nung nagbebenta, umaandar naman daw yon. Pero tanggal ng mga gulong, stock up. Paano umaandar yon kung stock up ang mga gulong mo, ang mga preno mo? So sabi ko, wag mo nang bilhin yan. Kasi lugi ka dyan, hindi katulad ko, kaya ko lang naman din talaga binili. Itong sobrang bulok na ito, na alam kong gagastos ako na malaki, meron naman akong sariling shop. Matitipid ko na yung labor doon. Ikaw, sabi ko, malulugi ka dahil malaki ang gagastusin mo, samantalang may mabibili ka na tumatakbo worth 60, 70, 80, kaya yung nabili niya na yun, 80,000 pesos, pagagandahin na lang natin yun. Ito po ay example ko lang na kahit na luma na yung inyong mga Volkswagen, yung pag-aari nyo, pwede nyo pa po yung i-revive, pwede nyo i-restore, at pwede nyong ibalik ang mga alaalang lumipas po sa inyo. Nakakabit na po pala itong mga bumper natin, no? Hindi ko nabanggit sa inyo kanina. Ayan, nakakabit na po yan. Matibay na ba to? Tibay na. Samantalang yung green na yun, halos mahuhulog yung bumper. So ito, matibay na. Tignan nga natin yung sa likod. Tignan nga natin. Matibay ba? Naku, katibay, ayan na po, matibay na. So, malapit na itong matapos, papatanggal ko na lang yung mga tin kasi ito'y nakatin pa para gumanda itong salamin sa harap at sa likod. Dahil nga sa naluma na itong Volkswagen na ito, dapat dito lang po talaga ang tornilyo niya. Ayan, isa lang. Dahil nga sa siguro sira na talaga to, ipinix niya, ang dami niyang nilagay na tornilyo. Ngayon, ito naman, may nabibili naman po nito. Katulad nga po nung ipinakita ko sa inyo doon sa nire-restore kong Volkswagen. May mabibili kayo lahat ng mga pyesa nito na bago. Ngayon, ito naman kanyang bumper. Talagang ito ay kalas na. Ayan, bumitaw na yan. So, wala namang problema. Kayang-kaya pong ayusin yan ng ating mga latero. Lalong-lalo na yung tukayo ko. Ngayon, pagdating dito sa loob, bumabagsak na to. Gawa nga nung ito ay hindi na po naka-welding. Itong tukod na isa. Kaya ito, ayan hindi na siya babagsak. Pero ito, mula dyan sa San Jose del Monte, nakarating pa po ito dito sa amin. So, ang makina nito, tumatakbo ng maayos, hindi ko nga lang alam kung doon sa kanyang kondisyon ay maganda ba o hindi. So, siyempre, parehas kaming walang nalalaman sa background or sa history ng Volkswagen na ito dahil ito ay kabibili lang din ni Kuya Mer. Pagdating naman dito sa pintuan niya, talagang bulok na rin yan, Pero ito ay kayang-kaya naman tong ilatero at ayusin ng ating mga tauhan dito, si Randy at saka yung dalawang bago niyang kasama. Ngayon, ipinapakita ko na lang din dito sa vlog, dito sa video ko, para ito na rin ang magiging before ng unit na ito. Tapos yung after kapag tapos na. So doon, mayroon siyang nilagay na malalaking mga speaker, ayun, So mahilig ang may-ari nito sa sounds nung nasa kanila pa. So, iyan po yung sinasabi ko sa inyo na pwede pa rin maging compartment. Kasi yung sa akin po, yung lagayan ng spare tire doon ay hindi ko na magagamit. Ngayon, meron akong kukuning gulong, ipapakita ko sa inyo na gano'n na ang magiging forma ngayon nung aking spare tire kung saan ko ilalagay. Ito pong gulong na to, talagang ito ay dapat nakalagay dito. Ayan, dito po siya. Yan po talaga ang posisyon niya. Kaya lang, dahil sa yung ginawa ko doon sa maroon na Volkswagen ko, nilagyan ko na po yan ng condenser. Kaya ito pong spare tire ay mapupunta na po dito sa ibabaw mismo ng fuel tank. Yan. Lalagyan ko na lamang po yan ng holder. Pag sinara ko,
wala rin naman pong babanggaan yan. So ganun na po ang mangyayari. Tapos yung ipinakita ko sa inyo na may mga speaker doon, yun naman po ang gagawin kong compartment. Tignan naman po natin itong likod. So medyo malaki na rin po ang problema dito sa likod. Medyo bulok na rin. Yan, tulad nito, oh. Yan. Oh. Talagang bulok na siya. Aabutin na tayo ng body repair dito. At yung nakikita nyo po ng mga kulo-kulo na yan, tutuklapin po natin ang pintura niyan para makita natin yung mga bulok. Ngayon, mga kapatid, dito pa, oh. Lika rito, ano. Dito. Ayan. Bulok na bulok din po hanggang dito. Siguro ito ay walang garahe, pinabayaan lang sa labas ng bahay, ulanin na tarawin, walang bubong. Kaya ganito po yung nangyari. So ito po palang Volkswagen na to ay 1500. Ngayon, itry ko pong i-start to ha. Tingnan nyo po kung ito ay one click. So ang flooring pala nito mga kapatid, malalaman natin kapag inhiwalay ko na itong body, makikita natin yung flooring nitong ano niya, nung chassis. Okay. Yun. Okay, tingnan niyo mga kapatid ha. Oh. One click. Okay, ito may nakita akong problema. Hindi po kumakarga yung battery. Ayan, dapat kapag ito nire-revolution mo dahil bagong start, dapat yung ating metro na yan, pumupunta dito yan dahil nagkakarga siya. Dito sa positive 30. Kasi pag ini-start yan, nagne-negative po yan. Ito, tignan nyo po tignan mo dito. Pag ini-start ko yan, nagne-negative yan. Ayun o. Pero dapat yung nawalang power na yon, yung nawalang kuryente na yon, ikakarga niya rito. So ito, hindi rin nagkakarga ang alternator. So malinaw po yan para po doon sa may-ari, para at least alam nyo na may problema yung alternator nito. Kaya pala, napilitan kang bumili ng bagong baterya dahil yung nakakabit na baterya ay na-discharge na at ang sabi nung dating may-ari, siraan na raw yung baterya. Yung pala, hindi po talaga kumakarga ang inyong alternator. Okay, mga kapatid, one click. Oh. Ito pa, mga kapatid, halika rito, balik ka rito. Bakit po malaki ang steering wheel nito? Ayan, laki oh. Samantalang yung mga standard na mga manibela ng mga sasakyan ay maliit lang. Nasa 15 inches nga lang. Pero ito ang laki nito oh. Sobrang laki. Kasi po, habang lumalaki po ito, ay gumagaan naman ang pihit mo sa manibela. Kaya tingnan nyo, yung mga manibela ng mga truck, ang lalaki niyan. Halos parang nakapatong na lang sa lap ng mga driver, ganyan silang magmaneho. Kasi malalaki, hindi mo siya pwedeng itaas ng gano'n na katulad nito. Dahil po, kapag yun ay lumaki, yung diameter nun, magaan ang pihit mo sa manibela. Pero kapag yun ay lumiit, nako, asahan mo, napakatigas po ng inyong pihit sa inyong manibela. Baka po merong sa inyo na naitatago nyo yung lumang-lumang stereo ng inyong sasakyan na luma din. Naghahanap po ako. Baka pwede ko pong mabili. Yung lumang stereo po yung katulad nito na dipihit pa dito sa magkabilaang side na to. Naghahanap po ako niyan para naman mailagay ko doon sa ating Volkswagen na maroon. Kasi po yung puti, meron na pong KP500 na Pioneer po yun, yung Derelo, kung tawagin po namin. Kung meron lang po, paki-comments nyo po rito. At kung kaya ko po ang presyo, ang halaga, ay magkakasundo po tayo. Labas muna ako rito, napakainit. Abangan nyo po, yung ating pong pag-restore dito, yung pagpapaganda natin dito, siyempre pagdating sa pintura, talagang mailalaban po natin sa show yung ating mga trabaho pagdating sa pagpipintura. Ngayon, dahil sa magaling din ng ating latero, matyaga at mabait, siguradong maibabalik po natin sa magandang hugis muli itong ating love bag. So ito po kasi talaga sa ibang bansa, ang tawag dito ay bag. Yung pong salagubang, salaginto, o yung ganun po yan. Diyan po talaga ikinumpara. Diyan po nila kinuha yung korte nito. Mismo yan po ay galing kay Hitler. Na yung dapat maging korte ng Volkswagen ay yung pong katulad po niyang bag po na yan. O sabihin na natin dito sa Pilipinas, yan po yung salagubang. Pero sa probinsya, nung ako po ay lumalaki diyan sa Bulacan, sa Baliwag,
Pagkatapos ng ulan, pupunta kami doon sa duluhan, sa bakuran namin, at niyuyugyug po namin yung mga puno ng mangga, yung sanga ng mangga. At magkakahulog po ngayon yung mga sebong. Ayan. At pag nahulog yung mga sebong na yan, tinatalian namin yan ng sinulid, pinapalipad po namin. Yan ang kinalakihan po ng inyong lingkod sa probinsya ng Bulacan. Kuya Mer, kapag natanggal na yung mga fenders nito at naihiwalay na natin yung body doon sa pinaka-chassis niya, diyan pa lamang natin makikita yung mga i-repair, yung mga bulok na portion ng mga yero nito. Kaya antabayanan mo, huwag kang liliban sa panonood ng aking mga vlogs. Papalabas natin to kapag meron tayong nabuong content para dito sa Volkswagen, ay mapapanood mo po ang ating ginagawang pag-aayos dito sa iyong kotseng kuba. Ang maipapayo ko po sa inyo, kung gusto nyong mag-restore ng Volkswagen, ay bumili po kayo yung tumatakbo na talaga katulad po nito. Kung meron pang mas maganda rito, siyempre, mas matipid ang inyong magiging gastos dahil kaunti na lamang ang inyong pagbubuhusan ng budget. Katulad po nitong Volkswagen na ito, working naman lahat, kompleto siya. Kaya kung meron mang mga nasirang accessories or nasirang parts ng body nito, marami naman pong nabibili, lalong-lalo na po dyan kay Sir Edwin ng Bubbleheads. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Kung pwede po sana paki-likes, paki-share at paki-subscribe na rin po ang aking channel. Patuloy lamang po kayong manood ng aking mga vlogs para maunawaan at makita nyo kung paano ba ito i-restore at kung magkano ang inyong magagastos. Magandang hapon po sa inyong lahat.